Ako kasi dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Baka medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisan ng konti. Sana po, umiwas na lang po tayo sa mga marites at mga chismis at doon ho tayo mag-focus kung ano yung makakabuti sa ating bansa. Yung social media post recently si former presidential spokesperson Harry Roque, and I would like to read his post, and I quote, "My crystal ball tells me that they have decided to move against VP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people. Good luck." Meron po ba kayong naririnig na nagpaplano ng impeachment? Have you heard of any impeachment thing or issue dito po sa House of Representatives, since dito naman po talaga manggagaling ang impeachment? Or would you like to comment on former spokes Roque's social media post? Thank you po. Thank you. Ako kasi dalawa yung crystal balls ko. Crystal balls yung akin. Dalawa. Pero parang wala naman po akong nakikita na ganon. Tinignan ko yung left, tinignan ko yung right. Parang wala naman po. We're sticking to the facts. Of course, we're sticking to the issues in the House of Representatives. At wala naman pong ganyan na napag-uusapan. So, baka kailangan medyo madumi yung crystal ball. Kailangan na linisan ng konti. Thank you. Buti pa yung balls mo, crystal. Anyway, so I will echo the statements of Congressman Paulo Ortega na wala naman po kaming naririnig. But it would not be a surprise if somebody would file an impeachment case against the Vice President. So, hindi naman po katakataka at hindi na po tayo mabibigla kung may mga ibang grupo or ibang individual na gustong pananagutin ang ating pong Vice Presidente through e-filing of an impeachment case. But sa ngayon po, sinasabi ko, wala po akong naririnig dito sa Kongreso or saan man na bali-balita na mag-file ng impeachment case laban po kay Vice Presidente. So, sa ngayon, mananatili pong chismis ang kanyang pong post. Alam niyo po, kailangan po natin is i-identify kung ano yung tunay na balita at ano yung marites. Palagay ko masyado na po tayong nag-re-rely sa mga chismis, no? Hindi ko lang alam kung ano yung intention really. Maybe to preempt whatever is the result of this investigation, to somehow divert the attention, make this issue political, which is not really, if you look at it, it's not really political. They're trying to make it as a politically motivated. Remember when sinabi namin po kanina, yung investigation na ito ay hindi po political because this investigation have separate investigations by this committee. It's brought about by ongoing investigation, no, by our agencies, no, concerned. Number two, when you discuss about WPS, there's nothing political about it. It's in fact as a call of statesmanship and patriotism. There's nothing political about it. So the other group may be seen that they don't have any other ammunition to save themselves. That's why they're trying to divert this and make this as a politically motivated. So there's nothing political about the investigation. They're trying to presume and maybe to dictate and lay down the premise na maniwala na ito ay political, no. So tama yung sinabi po namin kanina. We don't respond to issue mongering, baseless na mga accusations or baseless na wala naman talagang basihan dahil hindi ho napag-uusapan. At kung ako po, ito po mga kasama namin, wala po talaga sa ngayon, no? And we don't see this would lead into that as of now, personally. Dahil yung parati po namin sinasabi,
This is beyond politics. This is for the public service. This is really about strengthening our security sector and maintaining peace and order in our streets, and as well as protecting the sovereignty and the territorial integrity of the country. So, wala pong politika dito. At sana po, umiwas na lang po tayo sa mga marites at mga chismis at doon ho tayo mag-focus kung ano yung makakabuti sa ating bansa. And we're calling them to join us in our call to really make this country progressive and safer. May natanggap umanong impormasyon ang kilalang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na si dating presidential spokesperson Harry Roque. Anya, ngayong linggo ihahain ang isang impeachment case sa Kamara laban sa pangalawang Pangulo. Nakalap na balita sa aking mga kaklase nung 17th Congress na ngayon po ay mga siga sa Kongreso dahil sila ay third termers na mukhang itong linggong ito ihahain nila ang impeachment laban kay VP Sara. Wala naman akong kaduda-duda na gagawin nila ito dahil ang talagang intensyon nila mawala yung banta sa kandidatura ng Tambaluslos. Siyempre, ang pinakamadaling paraan i-impeach, tanggalin sa pwesto si Inday Sara Duterte. Nung minsan, tumutol siyempre ang presidente, sumunod ng Kamara. Pero ngayong naghiwalay na sila ng landas, siyempre, di na natin inaasahang tututol ang presidente. Baka sabihin pa ng presidente, bilisan ninyo ang impeachment. Pero natatakot ba ako para kay Inday Sara? Hindi. Kasi alam ko na kapag in-impeach nila, ang pinakamataas, ang trust at approval rating sa buong gabinete ni Marcos government, babalik sa mga kongresista ang sisi ng magagalit na taong bayan. Mantakin nyo kung sino pa yung pinaka-productive at hinangaan na miyembro ng gabinete, yung pa ngayon ang tatanggapin. Ang dami-dami dyan ng mga non-performing, yun pa ang hindi matatanggal. Nauna na itong itinanggi ng ranking solo na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noong nakalipas na linggo at iginiit na hindi ito prioridad ng House of Representatives. Tinawag naman itong chismis ng ilang kongresista. Muli ring iginiit ng mga mambabatas na hindi politika ang dahilan ng pagdinig ng House Quadruple Committee na binuo upang siyasatin ang ugnayan ng illegal na Philippine offshore gaming operations, operasyon ng illegal na droga, extrajudicial killings at iba pang paglabag sa karapatang pantao sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Bagaman wala ring naririnig na impormasyon kaugnay ng issue, hindi naman mabibigla si Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon kung may maghain nga ng impeachment complaint laban kay VP Duterte.